Okay, tayo pinanalangin para sa closing prayer. Kasi po, marami na nagsalita kanina eh, no? Closing prayer nga yung gagawin ko. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po yung magkakaroon ng magsimula. Panginoon, salamat po muli sa umaga po ito, sa pagkakaroon po ito, binigay sa inyong lingkod. Sa tuwing po, Panginoon, dalangin po namin ang mga salita na babahagi sa bawat isa ay patuloy na maging pagpapala. Patuloy na kayo po siya sa mga pagpapala sa Panginoon po namin. Gamitin niyo lamang, Panginoon, ang inyong lingkod upang bahagi ang inyong pagpapala. At patuloy na kayo po ang mapuri at mabigyan ng parangal sa pagkakataon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Sa pagkakataon ito ay medyo malapit na. Malapit na yata dumating si Pastor Willie. Kaya ako ay malalagay na daw sa fifth Sunday of the month. Kasi mababago niya tayo. At salamat po muli sa pagkakataon na ito upang magkakaroon po muli ng pagkakataon upang maibahagi ang salita ng Panginoon sa atin. Noong una po na na-invento yung telepono. Yung telepono po ay inimbento ni Alexander Graham Bell, way back 1876. At ang telepono po ay marami pong bagay na nagawa po sa ating maganda. Di po ba? Sa mga pagkakataon ng emergency, dati kasi ang paraan ng communication noong unang panahon ng mga tao ay sa pamamagitan ng sulat. Yan, telegraph. Nagpapadala ka ng mga nais mong sabihin doon sa isang tao sa pamamagitan ng telegram. Pero yung telegram, medyo matagal. Kung birthday niya ngayon, nagpadala ka, baka, tapos na yung birthday, baka gano'n pa katagal bago dumating yun. So, it takes time bago makarating ito doon sa kailangan mong paratingan ng iyong mensahe. Ano po? At kung meron ding emergency ng mga panahon na yun, hindi ka agad makakakuha ng saklolo. Dahil wala pang telepono, walang immediate communication doon sa mga emergency respondents para makaresponde agad doon sa mga kinakailangan i-responde nila. Tama po ba? Maganda nagawa ng telepono kasi immediately, kapag merong emergency, di ba, pinasok ka sa bahay, merong aksidente o ano pa mang nangyari, agad-agad makakakontak tayo ng mga kinakailangan na kumisponde sa pagkakataon na yun. Ano po? Maliban pa doon, nakakapagbigay ito ng pagkakataon sa atin upang magkaroon tayo ng real-time communication kung sa mga mahal natin sa buhay. Kaya napakaganda pong bagay nung telepono. Tama po ba? Napakalaking bagay na nagawa ng telepono. Si nanay, naabutan pa yung mga panahon na wala pang telepono. Wala pa? 1876 kasi yung na-invento ng telepono. So, meron na. Medyo bihira pa mo tayo. Ganun po yung istorya nung telepono. Ano po? At sa panahon natin ngayon, malaking impact yung communication na nangyari doon sa industry natin, sa family life natin, sa personal life natin, at sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Malaking bagay yung communication. Tama po ba? Yan. Kaya sa pagkakataon pong ito, dahil itong mga nakaraan, medyo mahaba ito, nagre-reklamo si Pastor. Bakit daw, ang haba ng aming pagbabahagi. Akala ko po kasi 1.5 hour nga, hindi sa akin na-disclose na ano lang pala, 1 hour and 20 minutes. Tama ba, Pastora? 1 hour and 20 minutes lang pala. Mali pa rin. Ayan, kaya po ang ibabahagi natin ngayon ay isang verse lamang. Isang verse lang. Sabi po doon, ang mensahe po ito ay binamagitan po the power of a righteous person's prayer. Power of a righteous person's prayer.
Naniniwala po ba tayo na mayroong kapangyarihan sa panalangin? Meron po kapangyarihan sa panalangin. Ito po yung aming pong pinaka-portal upang mabuksan ang pintuan ng langit papunta sa atin. Ano po? Yes. Yung po yung portal na pintuan, pinaka-pintuan po ng langit para po mabuksan para sa atin. Ganun po kakapangyarihan ang panalangin. Ano po? Hindi po ito basta-basta ordinaryong binibigas lamang natin, kundi ito ay isang komunikasyon natin, buhay na communication natin, at isang paraan upang magkakaroon tayo ng communication sa Diyos. Amen. Ano po? Kanina, sinabi po natin kanina kung gaano ka-importante o kahalaga yung pagkaka-invento ng telepono. At ito po yung direct line po natin sa ating pong Diyos, yung panalangin. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, dinadayan po natin yung Jeremiah 33:3. Diba? Sabi doon sa Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know." No. Ang panalangin po ay direct communication po natin o linya sa ating po Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng malinaw na linya sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? At ang panalangin po, hindi po ito katulad ng telepono na mayroong interruption. No, may signal interruption o may connection interruption. Ang panalangin po natin sa Panginoon o sa Diyos ay wala pong interruption. Magdedepende lang yon sa ating pananampalataya. No? Nagkakaroon ng interruption pagka meron kang ay tutugunin kaya ng Panginoon ang aking panalangin. Nadidinig niya kaya ang aking panalangin? Parang hindi naman. Yun po yung mga interruption doon sa ating pong connection doon sa panalangin. Ano po? So sa pagkakataon po ito, sinuportahan po natin yung title nito ng Psalms 34, chapter 34, verse 15. Sa New International Version ng Bible, sabi po doon, "The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cries." Napakaganda po ng verse na ito. Ano po? At bago ko po ito ibahagi, ako po personally, may mga na-experience din po ako, hindi po ako katulad din po ninyo ako, na meron po tayong, bilang mga tao, may na-encounter yung mga problema. And sa mga nakakaang buwan, araw, meron din po ako na-encounter ng problema. At malamang ito ay pina-experience sa atin ng Diyos para maibahagi ko sa inyo ito. Ano? The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. So, ang paningin po ng Diyos nandun po sa mga righteous. Ngayon po, sasabihin nyo, ang magiging question naman, ako ba ay banal? Ako ba ay matuwid sa harapan ng Diyos? Yun yung mga aking maging question ninyo. Mamaya po, titignan po natin. Ano ba yung, pag sinabing righteous, sino ba yung righteous sa paningin ng Panginoon? Sino ba yung banal sa harapan niya? Ang mata ng Diyos ay nasa mga banal, matuwid. At ang kanyang pandinig o ang kanyang tenga ay nakabukas sa mga hinaing ng kanyang mga matuwid. Sino po yung matuwid? Taas po ang kamay ng matuwid. Sino po yung matuwid? Wala pong matuwid? Tama po. Baka sinasabi niyo po yung Romans 8:28. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yes, tama po. Tayo po lahat ay nagkasala. Pero sa paningin ng Diyos, you are the righteous of God. Bakit po? Ito po yung mga tinatawag na righteous. Sino ba ang righteous sa paningin ng Diyos? Pag sinabi mong righteous, sa Genesis 15:6, sabi po doon, Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Ang sabi po doon, ang salitang believe po, sa Hebrew word, ang ginamit po dito, sa Hebrew, nung ito ay original na isinulat,
This is the Hebrew word for, and he believed. The root verb aman means to be firm, trustworthy, or to have faith. Meaning, si Abraham ay nanampalataya, nanalig, nagtiwala sa Diyos, doon sa pangako ng Diyos sa kanya, kasi nangako ang Diyos kay Abraham na siya ay gagawin niyang ama ng maraming lahi. Di ba? No, ama ng bansa, di ba? Siya ay gagawin niyang ama ng bansa. Siya, sa kanya magsisimula. Nung panahon na nangako ang Diyos sa kanya, 75 years old siya. 75 years old. At si Sarah nung panahon na yon ay 65 years old. Nangako ang Diyos, gagawin kitang ama. Diba? Nangyari, nag-antay pa si Abraham ng another 25 years bago matupad yung pangako na yun. 100 years old si Abraham na nag-anak at si Sarah naman ay 90 years old. Kaya nga nung isang taon bago mangyari yung pangako na yon, kasi may bumisita sa kanila na anghel o ang Diyos mismo, sinasabi nila, bumaba dito ang Diyos para kitain si Abraham. Nangako at sinabi niya doon, magiging ama ka ng mga bansa, maraming bansa. Natinig ni Sarah, natawa siya. Natawa siya. Kung kailan ako hindi na dinadatnan at 90 years old, 89 years old siya nun eh. 89 years old na ako, tsaka pa ako magkakaanak. Pero si Abraham, 75 years old, sabi ni Abraham na sinabi ng Diyos, gagawin kitang ama ng mga bansa. Di ba? Ng maraming bansa. Sabi ni Abraham believed the Lord. Nanampalataya po si Abraham doon sa sinabi po ng Diyos sa kanya. At ito po ay kinredit ng Diyos sa kanya na siya ay matuwid. Dahil po sa pananampalataya. Nakuha po natin. Amen. So, wala pong anumang gawa na po pwede natin gawin para masabi na tayo po ay matuwid. Kahit gaano pa ikaw ka-religious, hindi ka po pwede masabing ikaw ay matuwid. Kasi yun pumapasok yung Romans 3:12 na sinabi natin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi mo maaarok o hindi mo papapantayan yung kabanalan o yung standard na kabanalan na meron ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham, dahil sa pagtitiwala niya sa pangako na ibigay ng Diyos sa kanya, siya ay kinredik ng Diyos na ikaw ay matuwid. Kinalugdan siya ng Diyos. Nakuha po natin yun. So kapag tayo po ay nananampalataya, nananalig sa ating Diyos, tayo po ay matuwid sa paningin niya. Nakuha po natin yun. So pwede po natin sabihin, ako ay matuwid. Sabihin niyo po nga sa inyong sarili, ako ay matuwid. Sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw ay matuwid. So, kapag mayroon pong binubulong si Satanas sa inyo, kasi po si Satanas, ito po yung pinakamagaling na strategy niya lagi. Ano po? Ito lagi yung strategy niya. Ang unang ginawa niyang strategy nung nasa Garden of Eden, totoo nga ba? Di po ba? Lagi siyang nagbibigay ng doubt. Tama po ba? Laging doubt yung ano. And counterpart of belief, faith is, ano yung kabaligtaran? Ano yung kabaligtaran ng faith? Hindi pagtitiwala o unbelief. Tama ba? Now, binibigyan po tayo ng doubt ng Satanas lagi. Ano po? Kaya po, kapag pinanghawakan po natin yung mga salita ng Panginoon, ito po yung magsisilbing palanggap po natin. At kapag sinabing banal, diba, sinabing the eyes of the Lord are on the righteous, sino ba yung righteous ng Panginoon? Ako ang righteous ng Panginoon kasi ako'y nananampalataya sa Kanya. Kahit ano pa yung mga nakikita mong pagkakamali mo, hindi tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan ng Diyos, yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi if you have faith, magpapalaw na o susunod na yung magandang gawa. No?
works will follow. No? Nagawa po natin. Kaya, huwag po tayo maniniwala sa kaaway kapag sinasabi po niya, hindi ka matuwid. Ano po? Maliban na lang kung meron ka talagang unbelief. Kung meron kang unbelief, meron kang doubt sa Diyos, that is a sin. Sin po yun pagka tayo po yan. No? May mga pagkakataon na maaaring may nag-question ka, pero maliliwanagan ka sa salita ng Diyos kapag nagbasa po tayo. No? Pero hindi po natin dapat questionin ng Panginoon sa kanya po mga kakayanan. No? Ang kayang gawin sa atin. Kaya ang pinaka magagawa po natin is tayo po ay manampalataya. Ano? Una-una, ang mga righteous are those who believe. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancient prayer commended for. Now, faith is the confidence in what we hope for. Now, sabi doon, ang panampalataya ay katiyakan na mamayari ang mga ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Meron pang confidence, di ba? Hindi natin nakikita yung mga bagay na ang Diyos, pinapanampalatayaan natin, pero nakakamdaman natin siya, nakakanasan natin siya. Tama po ba? Hindi natin siya nakikita. Kasi sa panahon ngayon, hindi ganun na katulad ng Exodus time ng panahon ni Moses na talagang nire-reveal ng Diyos yung kapangyarihan niya. Di ba? Pero sa kabilangan yung panahon na yun, nire-reveal ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Yung mga Israelites, nagiging rebellious pa rin. Tama ba? Kita-kita na nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero in spite of the power manifested, hindi pa rin sila ganun na nagtitiwala. So, sa panahon natin ngayon, hindi siya ganun na visual na nakikita natin, pero alam natin yung mga gawa ng Panginoon at alam natin yung gawa ng Diyos at yung kaya na ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? So, ang mga, sabi po sa Hebrews 11, yung pananampalataya ay kinalugdan sila dahil sa kanilang pananampalataya. Kinalugdan sila dahil sa pananampalataya nila. So tayo po ay kinalulugdan ng ating Diyos kapag tayo po ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man po yung nararamdaman natin, ano man yung struggle na i-encounter natin, kapag tayo po ay nanampalataya sa Diyos, kinalulugdan ka na ng Diyos. Amen. Maganda po bang kalugdan ng Diyos? Amen. Maganda po kalugdan ng Diyos. Napakaganda po na pagka ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Sabi po sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. No, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag nanampalataya ka sa Diyos, pinagkatiwala mo sa Kanya, hinanap mo sa Kanya yung kaligayahan mo, hindi mo hinihingi yun, pero ibibigay niya yun. Amen. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. At alam ng Diyos kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Kapag inuna natin na pagtiwalaan ng Diyos, kapag inuna natin na saliksikin yung kanyang kalooban, diba? Ibibigay ng Diyos yung anumang nasa puso mo. Diba? Napakalaki po ng Diyos natin. Ano pa naman kaliit yung mga bagay na gusto mo? Hindi pa pagkatamutan pa ba ng Diyos yun? Hindi po madamot ang Diyos. Kapag nakita niya na ikaw ay tapat sa Kanya, sumusunod, ano man yun ang encounter natin sa buhay po natin, malalagpasan po natin. Nananampalataya po kayo? Naniniwala po kayo doon? Malalagpasan po natin yun. No? Sa buhay po ito, hindi po tayo exempted sa mga struggles, sa mga problema. Pero meron po tayong Diyos na ang gagawin lamang po natin is manampalataya. At yung iba, pabayaan na po natin sa Diyos. Huwag na po ninyong isipin yung mga bagay na hindi nyo na-control. Nakuha nyo po, huwag po tayo masyado mag-isip sa mga bagay na hindi po natin control na. Amen. Kung nandun ka na sa edge nung nasa dead end na po ako, Lord, wala na akong dadaanan. Tulungan niyo po ako. Ganun na yung panalangin mo, manampalataya ka,
ilapit mo sa Kanya yung anumang mga hinaing mo, mga burden mo. Hindi po malamot ang Diyos na sasagitin kayo. Sabi po sa Psalms 55:22, "Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will not let the righteous be shaken." Diba? Ibigay mo sa Kanya yung mga yung mga nasa loobin natin, yung mga burden mo, iba yung mga stress mo, yung mga bumabagabag sa kalooban mo, ibigay mo sa Kanya. Hindi pababayaan ng Diyos, sabi doon, na yung Kanyang matuwid, diba, ay malugmok. Isusustain ka niya ng lakas, isusustain ka niya para makapagpatuloy doon sa kinalalagyan mo. Amen. Nakuha po natin yun. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi tahimik. No. Ang Diyos po ay kumikilos. Kailangan lang po sensitive tayo sa mga pagkilos niya. Minsan kumikilos na po ang Diyos, hindi lang po natin nakikita kasi hindi po tayo sensitive doon sa mga bagay na ginagawa niya. Ano po? Kaya po ang dapat natin gawin ito, we must always have a gratitude heart. No? A growing Christian o mature Christian is someone who has a gratitude spirit. O yung meron kang thankful spirit lagi. Meron kang mapagpasalamat na espiritu. Salamat po Diyos sa pagkakataon po ito. Ano man po akin po nakakanasan. Alam ko po na real po kayo at patuloy na tutulong at sasakit po sa kinalalagyan ko po ngayon. Lord, hindi ko na po kaya sa sitwasyon na ito, tulungan niyo po ako. Sa inyo ko po binibigay ang anuman pong aking alalahanin. Di po ba? Meron po lahat tayo nun. Pero ang kaibahan po natin, meron po tayong Diyos na malalapitan. Yung mga unbeliever, di ba? Kaya sinabi unbeliever, nagdedepend lang sila dun sa resources na meron sila. Dun sa lakas na meron sila. Diba? Meron ako, marami akong pera. Bakit? Pera lang ba yung problema dito sa mundong ito? Sa mundong ito, hindi po natatapos ang problema. Tama po ba? Meron kang pera, malaking pera, maliban sa malaking pera, meron ka pa ibang puproblemahin. Diba? Puproblemahin mo, paano ma-maintain yung pera na yun, paano kung malugi yung negosyo ko, paano yung mga anak ko. Diba? Paano pag wala na ako, mag-aaway-aaway yung mga anak ko sa yaman ko. Diba? Yung mga kamag-anak ko, diba? Yung may pera ako pero magugulo yung, yung pamilya ko. Marami akong problema. Di po ba? Lahat po ng tao ay mayroong problema na i-encounter. Diba? Hindi lang pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Diba? Pero sa atin po, ang kaibahan po natin, bilang mananampalataya, is meron tayong Diyos, nandun ka sa sitwasyon na may problema ka, meron po tayong Diyos na nalalapitan. Ang Diyos po natin, hindi po yan presidente. Hindi po yan mayor. Hindi po yan makapangyarihang tao lamang dito sa mundong ito. He is the all-powerful God of lahat. Ano po? All-powerful po siya. Yung anumang problema po niyo po natin na na-encounter, ganito lang po sa Kanya yun. Napakalit. Ang kailangan lamang po natin gawin is to trust in Him. Manampalataya po tayo sa Kanya. Ang sabi po doon, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Kaya po, kung gusto po natin o nais po natin na lumaki o tumaas yung ating po pananampalataya, tayo po ay makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Kung gusto po natin na enlightenment, nasa pagkakataon kayo na may problema, load po kayo ng mga yung mga... Kasi ngayon, maganda ngayon sa panahon po ngayon, napakaganda na kasi available na po yung mga materials through online. Kung medyo ma-addict ka sa online, imbis na maging addict ka masyado sa mga chismis, update, si meron naghiwalay na daw. Diba? Imbis na ganun yung mga pinapanood natin, minsan mas curious pa tayo doon, mas excited pa tayo pakinggan yung mga latest chika, di ba? Imbis na ganun po, is scroll po kayo ng mga ang dami na po material sa online ngayon. Napakadami po. At si Facebook po, kapag
kapag lagi yung mga ganun yung mga content na pinapanood nyo, yung algorithm po ni Facebook, yun po yung ipa-flash at ipa-flash na, yung mahilig ninyong i-view. Ano po? Pero kung puro chismis yung mahilig nyo i-view, yung po mga chismis ang laging mag-a-appear nyo sa Facebook nyo. Ano po? Kaya po, manood po kayo ng mga ilang materials. Short tip na video lang naman po yun, hindi pero napakalaking impact po. Makinig lang kayo, manood na kayo, magbasa lang kayo ng mga ilang portion doon. Malaking blessing na po sa isang Baka po kayo umaattend ng mga Sunday service every Sunday. No? I-check nyo lang po kung ano yung pinapanood nyo at kung sino yung mga baka mapanood nyo yung mga sa kulto. I-check nyo lang po din yung mga pinapakinggan ninyo at yung mga speaker, kung sino yung credible ba yung source nyo, para hindi din po tayo ma-mislead doon sa mga pinapakinggan o pinapanood natin. So ang pananampalataya po ay lumalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gusto po nating lumaki o mag-apoy yung pananampalataya po natin, ito po ay gagatungan po natin. Ang mga pinakagatong po doon sa pananampalataya natin ay yung salita ng Diyos. Diba? Kung medyo nakukupos yung pananampalataya mo, diba, uling na lang yung pananampalataya. Pero may apoy pa naman, diba? Uling naman. Matagal na mamamatay yun. Medyo umiintap-intap na nga lang. Gatungan natin kapag umiintap-intap yung apoy, kailangan gatungan ng buhangin. Kailangan gatungan ng kahoy. At ang kahoy magsisilbi na upang magliyag-uli itong nasabing uling na ito. So, tanong natin yung ating katabi, uling ka na ba? Kulay lang. Hindi po yung kulay Aray! Baka yung katabi na ouch, hindi ka naman. Kayo manggi pala. Ano ba lang medyo, ano ba tawag lang sa bago mag-kulay? Toasted pa lang po, hindi pa uling. So sa ating para hindi maging uling, ang kailangan ay gatungan ng kahoy. At ang kahoy po natin ay ang salita ng Diyos. No? Ano po tayo, pagka medyo nangihina po tayo, magbasa po tayo, mag-agal po tayo ng salita ng Diyos. At meron pong i-reveal ng mga revelations para noon sa atin. Sang-ayon po doon sa sitwasyon ninyo. Meron pong i-reveal ng mga yan. At kapag nakita niyo po yung verse na yun, panghawakan niyo po yun. Panampalatayaan niyo po yun. At magkakatotoo po yun. Ano po? Amen. Panghawakan niyo po. Yung mga word pong yun, hindi po yun basta-basta salita lamang. No. I-treasure po natin yung mga salita na yun. Kasi yun po yung magsisilbing lakas po natin para makapagpatuloy dito sa faith po natin. No. Kasi faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Wala po tayong anumang nakikita. Sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, yun po yung pinaka-pwede natin panghawakan para mag-apoy yung ating pananampalataya. Ano ba? Yan. So kapag tayo po ay nanghihina, huwag po tayo pumunta sa ating pong kapitbahay na medyo negative din, ha? Yan. Sabi po doon, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, pag wala po pananampalataya, mahirap po natin i-please ang Diyos. Unang pong gagawin natin is saliksikin po natin ating sarili upang masigurado na meron po tayong pagtitiwala at pananampalataya dun sa kanyang mga salita. Kaya nga po sinabi po natin sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Hindi po tayo nabubuhay dito sa mundong ito mga bagay na nakakamdaman, nakikita. Feeling ko parang nanlalamig ako. Malamig ako. Hindi na ako dapat sa Diyos kasi malamig na ako. Panghawakan mo yung mga salitang binitawan ng Diyos doon sa Bible. Diba, alam mo, we live by faith not by sight. Hindi ko dapat paniwalaan yung puso ko kasi po ang puso mandaraya. Mandaraya ang puso. Alam niyo po yun?
Ang daraya po ang puso. Lagi po natin panghawakan yung mga salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ako ay matuwid sa kanyang harapan kasi ako ay nananampalataya sa kanya. Panghawakan po natin yun. At dahil ako ay isang matuwid sa harapan ng Diyos, ako ay kinalulugdan ng Diyos, nasa akin ang mata niya. At ang kanyang paningin, ang kanyang pandinig ay handa sa aking mga sasabihin. Paniwalaan po natin yan. Ano po? So, we live by faith, not by sight. Hindi po tayo napupuhay sa mga nararamdaman, di ba? Nabubuhay po tayo sa pananampalataya sa ating Diyos. Sabi po sa James 5:16, kinuha ko lang po yung pinaka-portion na related po dito sa ating pong topic. Sabi po doon, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Makapangyarihan po. Ang panalangin po ng matuwid na tao ay makapangyarihan at epektibo. Makapangyarihan. So kung tayo pinananalangin, ang Diyos po ay nakikinig doon sa mga panalangin po natin. Nabubuksan yung portal ng langit, nagkakaroon po tayo ng direct communication sa Diyos para mag-intervene doon sa anumang gusto po natin ipanalangin o gusto po natin mangyaking resulta. Although, hindi naman po lahat ng pinapanalangin natin ay oo, di ba? Kasi may mga katugunan ng Diyos dyan. Oo, pagka ito ay according to His will, mag-antay ka na konti kasi there is always perfect time for God's timing, di ba? O no, dahil maaari mapahama ka doon sa pinapanalangin mo yun, di ba? So pagtiwalaan lang po natin kung ano yung kalooban ng Diyos base doon sa pinapanalangin mo. Di ba? Still, always be thankful, di ba? Kung hindi man naging oo yung sagot doon sa panalangin mo, salamat po Panginoon kasi alam ko po, meron ka po magandang plano sa akin. Alam ko po na inyong pong kalooban ay mas maganda. Yung inyong pong kalooban ang masunod. Tama po ba? So, ganun po yung ating pong the prayer of a righteous person is powerful and effective. So, pagka tayo nananalangin, di ba? Sana po Lord, ako po yung makapag 95% sa aking pagkasabi. Dapat sasamahan mo din yun ang pag-aaral, no? Yan. Pagka, bibigyan ka ng kagulungan ng Diyos pagka gano'n. Kasi maganda yung panalangin mo. Pag binandalan mo ng pag-aaral, bibigyan ka ng knowledge para ma-retain yung mga nire-review mo. Tama mo ba? Kasi ang Diyos natin, may proseso lagi kahit sa history, kapag gumagawa siya ng mga himala, hindi yan instant na gano'n. May mga proseso bago mangyari sa himala. Tama po ba? Merong proseso yun. Yan. So, tayo po ba ay righteous person? Tayo po ba ay matuwid? Amen. Amen, tayo po ay matuwid. Dahil sa matuwid po kayo, ang ating pong panalangin ay makapangyarihan. At effective. No? So, pagka tayo po nanalangin, binubuksan po natin ang pintuan ng langit para din sa ating pong pinapanalangin. Ganun po makapangyarihan ng ating panalangin ng matuwid na tao. At ang matuwid na tao ay ang nananampalataya sa Kanya. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Yung mga naka-highlights po yan po yung mga key points pagka tayo po ay nanalangin na dapat po natin ginagawa. Maaari may bumabagabag sa atin, pero pag dumating yung time na may bumabagabag sa iyo, ano yung gagawin mo? Asan yung asan yung lakas ko? Pwede ka kumuha ng lakas sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? Do not be anxious. Sabi doon, huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng bagay, ikaw ay manalangin. Ihandog mo sa Diyos ang iyong panalangin, yung mga petition mo, yung mga nais mo, ihandog po natin sa Panginoon dahil siya po ay nakikinig sa atin. Nang may pasasalamat. Sabi po doon, with thanksgiving. So lagi pong hindi mawawala lagi na tayo po ay marunong o merong puso
na nais magpasalamat lagi sa Panginoon. Ano man yung ating pong itinapanalangin. Sa ating pong mananampalataya, lagi po natin nakikita yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. Di ba? Lagi po tayong positibo. Na lagi pong may magandang bagay na ginagawa at nais ang Diyos sa atin. Ano po? Kasi po ang nais ng Diyos sa atin is a life abundant. Abundant life. Yun po yung nais niya sa atin. No? Sabi po doon, kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay nakakatanggap at ang bawat humingi ay humahanap ay makakatagpo. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. No? Sabi doon kayo ang mga ama sa, dito sa lupa, di ba? Yung anak ninyo humingi ng ganito, bibigyan niyo ba ng ahas? Di ba? Yung masasamang pinakamasamang ama ng imagine ninyo na yung pinakamasamang ama dito. Siguro hindi. Walang ama siguro ang magnanais na mapahamak yung anak niya. Kahit gano'n makasamang ama to. How much more yung Diyos natin sa langit na hindi po masama. Napakabuti po ng Diyos sa atin. No? Na hindi po nagnanais sa ano pa mang hindi maganda sa ating buhay. Sa atin po, meron po ditong parable, yung parable of the persistent widow. Alam niyo po yun, meron po siyang kaso. Noong panahon ngayon, ini-restrain yung palo para makitang wala siyang impluensya, wala siyang kapangyarihan, o wala siyang sino pa man na pwedeng asahan, kundi siya lang mag-isa. No. Lumapit siya doon sa judge kasi meron siyang kaso. Upang mabigyan o mapaboran yung kaso niya, mabigyan ng magandang resulta, araw-araw siya pupunta doon sa judge upang magpitisyon, humingi ng tulong. Itong judge na to, masama itong judge na ito. Pero sa kabila ng kasamaan niya, dahil sa naisip niya, nako, araw-araw akong pupuntahan itong babaeng ito. Hindi ako tatantanan nito, hindi ako titigilan nito. Itong judge na ito, sabi ito sa parable na yun, tinulungan niya yung balo doon sa kaso niya. So, dito po ini-illustrate na kung ito pong balo na ito, diba, walang kapangyarihan, walang pera, walang influensya, napilitan yung judge na i-grant yung kanyang kahindi niya dahil sa kapulitan nito, how much more yung tayo po. Diba, sabi po natin doon, ang Diyos po ay nalulugod sa mga nananampalataya sa Kanya. Dapat sa tubig. At sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No, tayo po ay magalak lagi sa lahat ng pagkakataon. Ano naman po yung sitwasyon natin, magkakaroon po tayo ng puso marunong magalak at hanapin o makita yung mga kabutihan ng Diyos sa atin. No, sabi po dun sa Psalm 34:8, diba? Sabi po sa Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Namnamin mo, diba, yung pinahagi ko noon, namnamin mo, lasapin mo lagi yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Namnamin mo, lasapin mo. Araw-araw, ano yung kabutihan ginawa sa iyo ng Diyos. Hindi mo mapipilang yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Yung magkakaroon ka ng gumising ka sa umaga, diba? Sabi nga ni Sister Reno, gumising ka sa umaga, isang pagpapala. Yung meron kang agahan, isang pagpapala. Yung meron kang tanghalian, isang pagpapala. Yung meron pang hapunan, pagpapala. Yung meron pang merienda, napakadaming pagpapala. Tapos may midnight snack pa, sobrang super dami ng pagpapala. Di ba? Tapos madaling araw, magigising pa ano, nagugutom ako. Kakain ulit. So, napakadami pong pagpapala. Ano po?
Yung mga ganung bagay po, lagi po tayo malugod. Sabi doon, rejoice always. Ano man yung sitwasyon natin, diba? Kung medyo hindi tayo makapag-rejoice masyado at dahil may na-encounter tayong problema, ang isa pong pupuntahan natin at may magiging kadungan is yung prayer. Ano po? Amen. Takbo lang po tayo doon. Isang nilangan po natin yung halaman ng puso natin at madidinig po ng Panginoon. Ano man yung laman ng puso natin. Takbo po natin. Amen. Kahit po ang Diyos, sabi ko, ang Panginoon Jesus po nga natin na lalaki. Alam niyo po ba yun? Pray continually. Pray continually, sabi po doon, pray without ceasing. Gano'ng kadalas po ba tayo manalangin? Gano'ng kadalas ba tayo nananalangin? Kung gano'ng kadami kumain? O kapag gabi, nananalangin sa gabi, ang amin ay nakalimutan ko po Lord mag-amin kagabi. Amen. So umaga, amen ano? Sabi po doon, pray without ceasing. Manalangin po tayo ng patuloy. Ano man yung sitwasyon, ano man yung kondisyon, ano man pagkakataon, tayo po ay mananalangin. Sabi po doon. Si Jesus Christ nga po nanalangin at ilang beses na nanalangin. Alam niyo po ba nung panahon na naandito po siya, Diyos po siya pero nananalangin po siya madalas. 25 times doon sa New Testament, binanggit na si Jesus po ay nananalangin. Siya po ay, bago gumawa ng mga himala, nananalangin po siya. Sineseparate niya yung sarili niya doon sa karamihan, pumupunta siya sa isolated na area, at po siya nakikipag-usap sa kanyang ama. Si Jesus Christ nga nananalangin, how much more tayo? Nakuha niyo po yun? How much more tayo na tao? Siya po ay Diyos, pero nananalangin siya. Continuous yung relationship niya, continuous yung communication niya sa Diyos Ama. Ano po? Nakita niyo po kung gaano po kahalaga. At pinakita po ni Jesus Christ kung gaano kahalaga ang panalangin. Sa isa pong mananampalataya, napakahalaga po ng panalangin. Nakuha po natin, napakahalaga po ng panalangin. Kaya kung ikaw ay nanlalamig, check mo yung prayer life natin. Baka nagugulang ka na sa prayer life. So, baka mas marami pa yung telenovela, yung Facebook scroll natin, dun sa panalangin na ginagawa po natin. Nakuha po natin, si Jesus Christ po, nung panahon po niya dito, bago po siya gumawa na mag-decide, diba nanalangin siya bago niya piliin yung 12 disciples? Nanalangin po siya. Humingi po siya ng wisdom sa Diyos Ama upang makuha niya yung karapat-dapat at tamang mga disciples, apostles. Bago siya maghimala nung sa isda para makapagpakain ng ilang libong 5,000, sa pamamagitan ng isda, maliit na isda at ilang prakasong tinapay, napakain ng 5,000 katao, nanalangin po siya. Bago niya buhayin si Lazarus sa kamatayan, nanalangin siya. Bago siya ipako sa krus, si Jesus, alam niyo po ba, nagpatira pa siya doon sa nung manalangin, inilabas niya yung lahat doon sa loob niya. Nagpatira pa, sabi po doon sa Bible, nagpatira pa, flat doon sa ground, yung mukha niya. Ganun matindi yung alam niya mararanasan niya doon sa krus na Kalbaryo. Dumulong siya sa Diyos Ama. 3 beses siyang nagpatira pa. Habang yung mga disciples niya, tutulog. 2 beses siyang binalikan, gising ba kayo? Tulog ba kayo? Natutulog ba kayo? Tumahaling man lang ako ng counting oras. The spirit is willing but the flesh is weak. Tutulog. Unang pagkakataon. Pagkatapos na nagpatira pa ulit si Jesus, bumalik ulit sa kanila. Tulog na naman kayo? Uyat yata, baka may ibang activity. Nakuha po natin, ganun po kahalaga, baka importante yung pananalangin po natin. As believers, as Christians,
ito po yung continuous na magsusustain po sa atin. Yung Word of God, yung panalangin, para po tayo po ay patuloy na mag-apoy. Ano po? Doon sa atin pong ginagawa. Sa ating pong panalangin, meron din pong warfare na nangyayari. Sabi po doon sa Daniel 10:12-13, kasi po ito po yung panahon na si Daniel ay nagkakaroon ng vision. At doon po sa vision niya, may mga hindi siya maintindihan. Masyadong kalagim-lagim yung vision na yon. At dahil sa gusto nais na magkaroon ng kaliwanagan sa Diyos, nanalangin po siya, nag-ayuno po siya for 3 weeks at nanalangin siya para magkaroon ng revelation regarding dun sa vision niya. Ano po? Dun sa vision niya. At sabi po doon, tinugon yung kanyang panalangin. Ito po yung sabi doon, "Fear not." Sabi doon, may angel po na ipinadala. "Fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God, your words have been heard. And I have come because of your words. The prince of kingdom of Persia withstood me 21 days, but Michael, one of the chief prince, came to help me, for I was left there with the kings of Persia." Ano sabi po doon? Kailan po dinunig ng Diyos yung panalangin po ni Daniel? First day. Unang araw ng panalangin niya, natinignan ng Diyos yung kanyang hinaing. Pero, bakit 21 days bago pa makarating yung anghel? Yung nag-deliver no tugon dun sa kanyang panalangin. Kasi meron daw, Prince of Persia, merong warfare na nangyayari. Meron pong sabi doon sa Ephesians 6:12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world." No, ito po yung struggle na nangyayari. Baka iisipin naman po natin, bakit? Diyos po, bakit hindi na lang, sa tingin po ba natin, walang kakayanan ng Diyos na immediately magpadala ang anghel within the day na nanalangin si Daniel? Wala po bang kakayanan ang Diyos na gano'n? Meron, di ba? Kaya niya isang iglat, immediately, papuntahin agad yung anghel, first day na nanalangin si Daniel. Pero ano yung gusto o maaaring nais na iparating ng Diyos kay Daniel? Pinabayaan niya o inalaw niya yung warfare na gano'n upang mag-defend si Daniel sa panalangin. Mahulog ni Daniel yung disiplina ng dependence sa Diyos. Nakuha po natin, kung tinugon agad ng Diyos yung panalangin ni Daniel, sa tingin po ninyo, mag-aayulo pa si Daniel ng 21 days, ng 2-3 weeks. Kailangan niya pang gawin yon at establish yung relationship niya, yung prayer life niya sa Diyos. Hindi na, di ba? Kaya, in order to discipline Daniel, in order to discipline us, na ma-realize natin, o i-depend natin yung ating kalakasan sa Diyos, yun po yung maaaring ginawa ng Diyos. Nakuha po natin, meron pong kakayanan ng Diyos na immediately tugunan yun. Pero hindi niya ginawa agad yun dahil nais niya na magkaroon ng devotion, nais niya na magkaroon ng ma-develop yung discipline po natin ng dependence doon sa ating Diyos. Nakuha po natin? Yan. So sa atin po ay kumbaga, kung hindi man natutugon, maaaring may warfare po na nangyayari. No, meron din po mga municipalities kasi po, 1/3 ng kalangitan, alalahanin po natin, 1/3 ng kalangitan na kumbinsi ni Satanas. Yung 1/3, ang dami, 1/3. Nasa harapan ng presensya ng Diyos, nakikita ang Diyos, nararanasan ang kalwalhatian, kabanalan ng Diyos. Nalinlang pa ni Satanas. Tayo pa kaya, di ba? Yun ang medyo kailangan nating guard o pangkawakan. Ano po? Magaling po manlinlang ang si Satanas. Kaya kailangan po maging aware po lagi tayo doon sa mga warfare na nangyayari. Ano po? At lagi po tayo magtiwala lamang
sa lahat na nangyayari po sa atin na ipagkatiwala ito sa ating Panginoon. Ano po? Amen. Sabi po ni King David doon, sa Psalm 13:3, "Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." Kung nasa pagkakataon o sitwasyon po tayo na medyo mabigat sa damdamin po natin, manalangin lamang po tayo doon. Sabi po doon, "Iyong mulayin at sagutin mo ako, Diyos, Panginoon Diyos. Iwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y tuluyang matulog sa kamatayan." No? So, kung meron po mga agam-agam na nangyayari, gusto po natin ng enlightenment, manalangin po tayo ng enlightenment. Mag-i-reveal po ng Diyos para maliwanagan po ang ating pong isipan at puso doon sa sitwasyon na kinalalagyan po natin. Ano po? Amen. Bibigyan niya po tayo ng kalakasan upang maunawaan yung mga bagay na yun. Diba, may mga bagay kasi na nakakanasan tayo sa buhay na to na hindi natin maintindihan. Bakit kaya ganito na lagi naman ako noon, tapos naman ako sa Diyos, lagi ako nasa church. Bakit? Ang daming problema dumadating. Diba? Ang dami kong mga struggle. So, pwede po tayo humingi ng enlightenment, kaliwanagan dun sa sitwasyon na yun. Ano po? So si David po, nakita yung paano yung kapangyarihan ng Diyos. Ano? Amen. Even yung mga Israelites, alam niyo po, nabasa ko po yung story ng Exodus doon sa kasi madalas napapanood natin, di ba? Napapanood natin yun sa Exodus, yung sa Ten Commandments. At dito po nakita ko sa Exodus, sa Numbers, kung gaano hindi yung nangyari. Doon po, between Egypt, from Egypt to Mount Sinai, nag-travel sila ng 11 months para makakabing doon sa lugar ng Mount Sinai. At doon ginawa ng Diyos yung Ten Commandments, di ba? Doon sila nag-encamp for sa loob ng 11 months. Kasama niyo yung travel nila magmula Egypt. Alam niyo po ba, from Mount Sinai to Promised Land, ilang araw na lang dapat ang travel nila? 40 days? Lower? 3 days? Higher? Huh? Higher? 7 days? Higher? Higher? Lower? Lower? Yan. Pwedeng tumaya ng loto si sister. Magaling mo mag-guess naman. 11 days po. Imagine, from Mount Sinai to Promised Land, 11 days na lang dapat ang iba ita-travel nila. 11 days na lang nasa Promised Land na sila. Ang ginawa ng Diyos muna is nagpadala ng espiya doon sa Kanaan, sa lugar ng Kanaan, ng 12 spies. 12 spies. So, yung 12 spies na yun, puro leaders po yun. Representative of different tribes. From Amen. the tribe of Judah, nandun si from the tribe of Judah, nandun si sino rin yun? Si Kabel, from the tribe of Kalem. From the tribe of Judah, si Kalem. From the tribe of Ephraim, Joshua. And the rest tribe, puro leader yun. Lahat yun, leader ng bawat tribe. Pumunta dun sa Kanaan. 40 days silang nag-spy. 40 days. Bago nila i-overtake, pinakita mo na sa kanila ng Diyos kung ano yung nandun. I-observe nyo, ano ba yung meron doon sa Kanaan? Meron ba doon mga fruits? Magsagana ba yung lupa? Mayaman ba yung lupa?
Maganda ba yung lokasyon? Kamusta yung mga defenses? Yung mga tao na namumuhay doon, kamusta? Nag-observe sila for 40 days. Alam niyo po yung sa 12 tribes na yun, dalawa lang po doon yung may pananampalataya. Si Joshua at si Caleb. Caleb ulit na, nakakalimutan mo. Caleb, oh. Si Joshua at si Caleb. Yung po yung dalawa. The rest, yung sa 10 tribe, yung sa 12, puro negative. Naku po! Huwag tayong pumunta doon. Napakalalaking tao yung nandun. Mga giant. Mga giant po yung naninirahan doon. Sabi ko, malalaking tao. Para tayo mga tipaklong lang sa harapan nila. Natakot sila doon sa mga warriors. Doon sa mga namumuhay doon sa lugar na yun. Nako! Negative yung 10 leader. Leader pa yung nag-observe doon. Yung 2 leader lang po doon sa 12 ang nag-positive. Tayo ay lumusog sapagkat ibibigay ng Diyos, nasa atin ng Diyos, at ibibigay ng Diyos ang Kanaan sa atin. Amen. Ang sabi ng 10, wag! Natinig ng mga Israelites, ng mga karamihan, sabi, yan na nga ba ang sinasabi namin? Dinala mo lamang kami dito upang mamatay. Dinala mo kami dito upang mamatay. Mabuti pa kami na doon na lamang sa Ehipto namatay. O kaya doon sa wilderness namatay. Yun po yung sabi ng mga Israelites, to the point na babatuhin sila ng i-stone to death to sila. Papatayin nila si Caleb, at si Joshua, pati si Moses at Aaron. Papatayin nila. Ganun po kasama ang Israelites. Papatayin nila. Bumaba yung kalwalatian ng Diyos. At sabi kay Moses, bakit nilalapastangan nila ako? Bakit nilalapastangan nila ako? Diba? Sabi ng Diyos doon. Hindi ba nila nakita yung mga kapangyarihang ginawa ko para sila ay palayain sa Egypt? Alam niyo po, during that time, ang Egypt po ang pinakamalakas na kapangyarihan noong panahon nila. Amen. Kung sa Egypt nga po pinalaya sila, yung po pa kayang sa Kanaan, nakuha niyo po, yung ibig sabihin, ang pain point lamang po doon, wala pong pananampalataya yung Israelites. Sa kabila na nagpakita ang Diyos na maraming himala, di ba? Nagpakita siya ng maraming kapangyarihan, salot sa Egypt, dahil nagmamatigas ang pero na sila ay palayain. Hinati niya ang Red Sea upang sila ay makatawid sa kabilang ibayo. Di ba? Nagpadala siya ng mana tuwing umaga at hindi pugo magagabi. Di ba? Di ba yun tuwing umaga umuulan ng mana? Yung mana, yung floor na masarap. Tapos sa gabi ay quail, pugo, para naman nagreklamo kasi wala bang ibang lagi na lang itong pagkain. Mareklamo kasi Israel, sa kabila na mareklamo sila, binibigay pa rin ng Diyos. Nakuha niyo po? Wala kaming tubig, mamamatay kami dito. Nagbigay ng tubig ang Diyos sa Horeb. Diba? Sa bato na Horeb. Meron pa sila napuntahan doon. Mapakla ang tubig. Diba? Sa Mara. Sa lugar ng Mara, may mapaklang tubig. Pinatamis ng Diyos yung tubig. Sa umaga, merong cloud na nagpo-protection sa kanila sa init. Sa gabi, merong apoy na nagagayad sa kanila para magsilbing liwanag. Anong klaseng provision ang meron ng Diyos sa kanila? Na-imagine niyo po? Amen. Sa kabila ng ito, may nakita lang ng malalaking tao na naandoon sa promised land. Ang sabi na nila, papatayin niyo ba kami dito? Sa dami ng himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Nakuha niyo po? Amen. Baka minsan po sa buhay po natin nagkakaganito po tayo. Tayo po as believers,
marami na po tayo nakita kilos ng Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? Marami na tayo nakita na totoo po ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Meron may pagkakataon na sa dami ng mga himala, kapangyarihan na ipinapakita ng Diyos, provision na binibigay ng Diyos, may mga pagkakataon natatakot tayo sa mga bagay na nakikita natin. Ako po natin, ang nais lang po ng Diyos, alam niyo po, anak, kung bakit hindi nalupig yung Israelites. Dapat lulupigin ng Diyos ang Israelites. Alam niyo po ba? Noong panahon na yon, sige, dahil yan ang gusto nyo, papatayin ko kayo ng peste dito. Dumulog si Moses sa Diyos. Sabi niya, wag po, Diyos. Huwag po ninyong gawin. Kahiyahiya po sa Israelites, sila po pinalaya niyo po sa Egypt. Kahiyahiya po, ano po sasabihin nila ng mga Egyptian? Dinala niyo po sila dito upang patayin. Diba? Dumulog si Moses. So dahil sa panalangin ni Moses, dininig ng Diyos yung panalangin niya. Nakuha niyo po kung gano'ng kakapangyarihan yung panalangin. Amen. Dahil sa isang tao, naligtas yung buong Israelites. Sabi, dahil sa panalangin ni Moses, sige, dahil yan ang hiling mo. Hindi ko gagawin ito. Pero, meron pa rin consequence. No, yun sabi ni Pastor na nakaraan, lahat nung generation na yon, dun sa 10 tribes na yon, namatay. Lahat nung may hindi pa rin, 20 years old pataas, patay lahat yon. Hindi umabot. Kaya meron silang 40 years na nagtakbay sa wilderness. 11 days, naging 40 years. 40 years yung naging nagtagal. Na delay. So yung wilderness, nag-represent ito ng panganib at ng testing. So para ma-purify yung pananampalataya nila, ma-correct o maitama yung kanilang mga attitude, dumaan sila sa ganong proseso. Para itama sila, pagdating sa promised land, maayos na yung kanilang karakter. Nakuha po natin, minsan may delay na nangyayari, maaaring ginagawa ng Diyos is tinatama niya yung karakter natin sa mga ganong sitwasyon. Nakuha po natin, ang tanging magagawa lamang po natin bilang mananampalataya, sabi nga po natin dahil tayo mananampalataya, is mananampalataya. Kung ano man yung mga bagay na nakikita natin sa paligid, pabayaan po natin sa Diyos. Bigay po natin sa Diyos kung ano man pong alalahanan natin. All we have to do is to trust, have faith in God. That's why we are called believers. Ako po natin. Amen. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Ang paningin po ng Diyos ay nasa mga matuwid, at ang kanyang pong pandinig ay laging dumudulog sa kanila po mga dulog. Sige po, tayo po'y tumayo para po sa next scene.